Politika o Pokemon? Ang kontrobersyal na plot twist sa likod ng gulo sa Senado. Ang tanong, nakakadismaya naman yung ginawang Pokemon analogy sa Senado. Seryosong usapin ng hustisya pero tila ginawang laro lang. Paano kaya kung seryosong paninindigan at batas ang hinarap ng Senate President sa publiko sa halip na mga metapora ng baraha? Ano kaya ang magiging kaibahan ng sitwasyon ng politika natin ngayon kung ganoon ang naging desisyon niya? Ang sagot ni ay. Sa gitna ng lumalalang tensyon, usap-usapan tungkol sa panibagong patalsikan o coup sa liderato ng Senado, at matinding batikos mula sa publiko, kabilang na ang Ateneo Law School Student Council, nag-Facebook Live si Senate President Alan Peter Cayetano noong ika-23 ng Mayo taong 2026. Ginamit niya ang mga paksa at titulo ng Pokemon trading card game gaya ng Mega Dream, Perfect Order, Ascended Heroes, at Chaos Rising para ipaliwanag sa kanyang pamangkin at sa publiko ang gulo sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ang hakbang na ito ay umani ng pambabatikos dahil sa tila pagmaliit o paggawang laro sa isang seryosong krisis sa institusyon, lalo pat nagugat ang gulo sa pagtatago ng isang mambabatas na may warrant mula sa International Criminal Court, ICC, sa loob mismo ng Senado. Gotta catch 'em all, o gotta evade 'em all. Mga ka-plot twist, seryosong gulo ang nangyayari ngayon sa Senado. May usapan ng kudeta, may talsikan ng liderato, at may isyu pa ng pagtatago ng wanted sa batas. Pero alam niyo ba kung paano ito ipinaliwanag ng ating Senate President? Ginamit niya ang Pokemon. Yes, as in Pokemon cards. Noong Sabado, nag-found live si Senate President Alan Peter Cayetano at ikinwento kung paano niya dinala sa antas ng trading cards ang politika, mula sa Mega Dream, papuntang Perfect Order, hanggang sa humantong sa Chaos Rising. Pero habang naghahanap siya ng Ascended Heroes, sa deck niya, ang publiko, lalo na ang mga law students, ay hindi natuwa. Ang bansa natin, may seryosong krisis sa hustisya, pero ang tugon ng liderato. Tila ginawang anime storyline. Resulta, mas sumiklab ang duda ng taong bayan, nabawasan ang respeto sa institusyon, at lalong naging magulo ang political landscape natin ngayon. Pero, paano kung nagkaroon ng plot twist? Paano kung sa halip na talinhaga ng baraha at karton ang ibinigay sa atin, iba ang piniling landas ng ating mga leader? What if ginamit ang pagkakataong iyon hindi para mag-analogy, kundi para magpakita ng pananagutan? Sa alternatibong mundong ito, walang Facebook Live na may hawak na Pokemon expansion packs. Sa halip, humarap ang Senate President sa isang formal na press conference, bitbit ang saligang batas. Sa timeline na ito, tuwirang sinabi ng liderato, ang Senado ay hindi kanlungan ng sinumang umiiwas sa hustisya. Ang batas ay batas, para sa ordinaryong tao man o sa makapangyarihang mambabatas. Imbis na tawaging Chaos Rising, ang gulo, hinarap niya ito ng may matatag na paninindigan. Ang naging epekto, agad na hamupa ang usap-usapan ng kudeta dahil bumalik ang tiwala ng mga senador at ng publiko. Ang mga law students na dismayado sana ay naging inspirasyon ng lideratong ito para sa prinsipyo ng veritas at justisya. Imbis na maging fraternity brawl, ang imahe ng Senado, muli itong naging simbolo ng tunay na integridad at matatag na demokrasya. Ang daling magtago sa likod ng mga kwento, metapora, at pop culture para hindi masagot ang totoong issue. Pero ang buhay, gaya ng sinabi rin mismo ni Cayetano, ay hindi isang laro. It's not imagination, it's real life. Ang kapangyarihan ng pagpili ay laging nasa kamay ng mga pinuno natin, pipiliin ba nilang maging collector ng dahilan, o maging tagapagtanggol ng katotohanan? Every choice dictates our timeline. At sa huli, hindi Pokemon cards ang magliligtas sa atin sa kaguluhan, kundi ang lakas ng loob na gawin ang tama, kahit gaano pa kahirap ang laro ng politika. Kayo, anong card ang pipiliin nyo?